Bakbak na lahat ito. I-recover natin to. Tanggalin na natin lahat. Pwede pa to. Okay pa to. Ganda pa suelos niya. Kapag dinikitan natin to nang hindi natin to tinatanggal ang mukha, mababakbak din yan. Kailangan isang ganun lang, isang gawi lang. Wag ganun. Hindi pwede yung pa ganun. Mabubutas yan. Kailangan isang gawi lang siya. Puro pa baba o kaya ay pataas lahat. Ngayon, lalagyan na natin ito ng rugby. Pakikita ko sa inyo kung ano ang pwedeng mangyari kapag hindi natin tinanggal ang synthetic, ang mukha ng synthetic. Kapag dinikitan na natin ito ng leather, ganito ang mangyayari dyan, oh. Ayun, oh. Natatanggal din yung natatanggal yung kanyang rugby. Kaya hindi pwedeng hindi natin to tatanggalin ang mukha ng synthetic leather. Uumpisahan na natin ang paggagawa ng pattern. Simulan natin dito kasi ito buo. Buo yan. Rugby muna. Importante ito, aanihin natin ito ng ating ko. Kailangan makuha natin yung perfect shape niya. Ngayon, ikakat na natin. Ang importante matalas pero huwag nyong panggigigilan ang gawa. Para baka kasi madamage ang ating sapatos. Dahan-dahan lang po. Hayaan nyo siyang magkulo-kulubot, okay lang yan. Flexible naman kasi ang ating leather. Trace na uli natin. Okay mga kabalat, na-trace na natin, paikot. Ngayon ikakat na natin to. Tanggalin muna natin yung dulo. Dahan-dahan lang. Ingat lang, matalas yan eh. Kasi ang kailangan lang natin dito, dulo. Importante yung matalas ang ating dulo. Dapat tayo mag-ingat dito dahil ito ay walang sumusuporta, kailangan alalay lang. Nakat na natin yung first stage natin. Okay, tanggalin na natin. Dahan-dahan lang. Okay mga kabalat, importante ito. Lalagyan natin ito ng F. Ito naman, lalagyan natin ng back. B or back. Ito ang pattern niya dito. At ito na rin ang magiging pattern ng kabila. Isang pattern lang ang gagawin natin. Tapos lagyan natin ng double side tape. Trace na natin, tanggalin na natin. Ito na siya, oh, kabalat. Kaso nga lang medyo naboboringan ako dito. Wala siyang design.
Kasi plain na plain siya. Kailangan ay magkaroon siya ng buhay kahit dito lang sa ilalim. Baguhin na, ano yun na rin ang pattern, pero lalagyan natin ito ng design. May ikot na kulay red. Pakitulungan niyo po naman ang aking channel. Kaya huwag niyo po naman kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-follow. Malaking tulong po ito sa aking channel. Ngayon mga kabalat, ipakikita ko naman sa inyo kapag natanggal natin ang mukha ng synthetic. Pure leather yan. Ganito na siya katibay ngayon. Yan. Nababakbak ang ano niya, oh. Ganun siya katibay. Kaya importanteng matanggal natin ang muka ng synthetic leather para kapit na kapit ang tunay na leather. Sa inyong lugar merong super dikit. Napakaganda ng kapit nito. Lagyan na natin siya ng palaman sa loob katulad nito. Kailangang matibay sa atin, gawa ng dito magsisimula ang tuklap. Pinaka-importante ito mga kabalat, wag nating ididikit agad kasi malakas ang kapit ng double side tape. Maganda mano ng dikit niyan, baka madamage yung ating leather. Iano nyo muna sa balat para mabawasan. Isang ganyan lang, isang ano lang, tanggal agad. Okay na yun. At least nabawasan yung kanyang tibay ng kanyang kapit. Tanggalan natin to. Dito siya. Katulad ng sinabi ko kanina, isang pattern lang ang gagamitin natin. Ito ang front. Dahil nagawa ko na yung back, ito yung sa back. Ito nang nilabasan yan. Ito ngayon, kakati natin. Then, papasok na siya dun sa loob. Tape natin, pero pasok na yan. Ito naman, babawasan nyo lang siya ng bahagya dito. Ngayon to, ano natin to ng red na leather. Sa inyo, genuine leather yan. I-trace natin dito. Okay, lalagyan na natin ng rugby lahat. Ngayon, may makikita niyo siyang sobra. Okay, kakatin natin. Then habang basa pa siya, kakabit na natin. Dahil pag natuyo yan, mahihirapan na tayong magtanggal niyan.
Mga kabalat, malamang may idea na kayo kung saan kayo kukuha ng leather, genuine leather. Sa halagang 50 pesos, magagawa niya na to sa looban lang ng 50 pesos. Actually, ang bili ko lang dito sa leather ay 35 pesos. Sale. Baka interesado kayong sisa ko pang video. Ito ay bike shoes din. Kaso nga lang, wala na itong swelas. Ito naman ay running shoes. Ito, ituturo ko sa inyo kung paano ikabit. Magaganda pa to. Tila 150 lang ang bili ko rito sa running shoes na to. Hindi porke nakita nyo yung leather na siya. Kung titingnan mo siya, leather siya, pero hindi pala, synthetic din pala. Tuturo ko sa inyo ang pagbili ng tamang leather para hindi masayang ang bibili nating leather. Hindi ganun kadali ang paghahanap ng genuine na leather. Sasampul ko sa inyo to. Isa dito leather, isa synthetic. Wala siyang pinag-iba halos. Ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang pagbili ng genuine leather. Next week, share ko na sa inyo ang tamang pagbili ng genuine leather.